Walang cabinet-level official na pumayag sa anumang proposal ng China tungkol sa ayungin at ang Pangulo lang ang pwedeng mag-aproba ng ganyan. Sagot po yan ng DFA sa alegasyon ng China na nauwi sa understanding ang umunoy pulong nito at ng envoy ng ating Pangulo. Nakatutok si JP Soriano. Pagdating sa usapin, kaugnay ng West Philippine Sea at South China Sea, tanging ang Pangulo ang pwedeng mag-aproba o mag-otorisa ng anumang kasunduan. Tugon yan ng Foreign Affairs Department. Sa pahayag ng China, sinabi nila na may internal understanding na nabuo nung makipag-meeting sila noong September 2023 sa Special Envoy of the President sa Beijing para pag-usapan ang pag-manage sa Ayungin Shoal. Sabi pa ng China, inaprubahan ito ng liderato ng bansa at nakapagkasapa ng isang resupply mission na naaayon sa understanding. Walang pinangalanang envoy, pero ang kasalukuyang Special Envoy of the President to China and Special Concerns ay si Philippine Ambassador to United Kingdom Teddy Boy Locsin. Itinalaga siya noong August 2023. Sumama pa nga si Locsin sa isang resupply mission noong October 4, 2023 sa Ayungin Shoal. Wala pang tugon si Locsin sa mga pinadala naming text message at email. Pero ngayon pa lang sinasabi na ng Department of Foreign Affairs na walang anumang dokumento, record o kasunduan na umiiral gaya ng sinasabi ng China. At kaya nitong kumpirmahin na walang cabinet official ang Marcos administration na pumayag sa anumang Chinese proposal kaugnay ng Ayungin Shoal. Bago nito ay pinalutang ng China ang umano'y napagkasunduang new model para sa mga resupply mission sa pamamagitan ng Diplomatic Channel at AFP Westcom na umano'y inaprubahan sa chain command kasama ang Defense Secretary at National Security Advisor. Sinisikap naming hinga ng pahayag ang commander ng Westcom na si Vice Admiral Alberto Carlos, pero ang unang sabi ng Armed Forces spokesman, nakalive ito at di sinabi kung kailan ang balik. Pero bandang hapon lumabas na nagkaroon ng Assumption of Command ceremony sa Palawan at umupo na si Rear Admiral Torres Jr. bilang acting Westcom commander. Hindi masabi ng AFP kung babalik si Carlos at kung siya pa rin ang commander ng Westcom pagbalik. Nauna nang itinanggi ng Defense Department at National Security Council ang umano'y new model kaugnay ng ayungin. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, nililito lang nila ang sambayan ng Pilipino. They're actually justifying ang kanilang mga maling gawain dito, mga illegal activities nila, and of course their aggression in the West Philippine Sea. Huwag tayong maniwala sa mga ganitong pahayag ng embahada ng China. Sinisiri ng Philippine Coast Guard ang China sa pagkasira ng yamang dagat sa Pag-asa Case 1, 2, and 3. Sila ang may pinakamalapit dito bukod sa Pilipinas. It's very easy for them to have access in these areas. Nung nandun ang ating mga marine scientists, nagpalipad pa sila ng PLA Navy helicopter. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.